Stand and let's read our text today in Jude. Ito po ay sa dulo bago mag-Revelation, if I'm not mistaken. Dulo na after din ng tatlong letters ni John. Isang chapter lang po ito. So Jude chapter 1 or Jude verses 3 to 4. Yun po yung text natin. Church, this is the word of the Lord. Or hear the word of the Lord. Beloved, although I was very eager to write to you about our common salvation, I found it necessary to write appealing to you to contend for the faith that was once for all delivered to the saints. For certain people have crept in unnoticed who long ago were designated for this condemnation, ungodly people who pervert the grace of our God into sensuality and deny our Master and Lord, Jesus Christ. Church, this is the word of the Lord. Amen. Sige po, please be seated. Okay, sa paggunita po natin ng ika-507 taon ng Reformasyon, Protestant Reformation, if you are not aware, the time when Martin Luther again nailed his 95 Theses in the door of Wittenberg Castle door sa Germany, na nagsisilbing bulletin ng church, ni-nail po niya yung kanyang 95 Theses against the practices of the Roman Catholicism, at least during that time, na natabunan na nga po yung katotohanan ng Ebanghelyo. That was 1517, October 31. Okay? Ganda nga po ng birthday ni Ate Cora, October 31. Okay? The day of the Reformation. So, throughout the years after po nitong nangyaring reformasyon na ito, na tinatawag, ginugunita po ito ng hindi lang ng mga Reformed denominational churches, ng mga Protestant churches. Malawak po yung Protestant churches. Okay? Everyone who is no longer adhering to the teachings of the Roman Catholic, these are the Protestant people. But we are not the ones na nag-brand ng name natin. Of course, yung other camp, sila ang mga Protestants. Okay? Yes, we are Protestants in a sense. So ginugunita po ito, at hindi po lang dahil tayo po ay nagre-rejoice sa katagumpayan ng reformasyon, sabi nga ni, I think Martin Luther, or I don't know kung John Calvin or sino man, ang nagreforma daw po sa simbahan ay ang salita ng Diyos. So hindi po ang sino mang mga reformers. Ginamit po sila, of course, si Martin Luther. Now, in commemoration of that day, sa October, meron pong tinatawag na Reformation Sunday, which ito po yung araw na ito. The last Sunday of October is considered as the Reformation Sunday. That's why, as a Reformed confessional church, much more, we have the privilege to remember this today. Ang atin pong sermon ngayon sa ating Reformation Sunday ay pinamagatang Semper Reformanda. Okay, iba po yung kanina Reformata. Iba po yung mamaya makikita natin yun. Or ngayon, ito po, Semper Reformanda. Sa salitang Latin, ibig pong sabihin yan, always reforming. Always reforming. Reformata, yun po yung reformed. So, reformanda, reforming. Okay, pero ito po yung buong motto, na naging motto, Ecclesia Reformata, Semper Reformanda. Okay? Sino pong nakakaalam nito? Yeah, which means the church reformed, always reforming. Now, I want to ask if you know this, because
namumuhay po tayo bilang Kristiyano na tila hindi tayo, yung iba, katulad ko din po na nagsimula na hindi sa Reformed Church, namuhay ako na ito lang yung Kristyanismo nung panahon ko. Na hindi tila yung nangyari nung unang panahon, wala silang kinalaman kung ano yung meron ngayon. But the truth is, marami pong mga nangyari sa nakalipas. At tayo mga Kristiyano, we are not only to remember yung nangyari nung time ni Jesus, we are ought to remember kung ano po yung nangyari na history ng Diyos mismo sa simbahan. At very significant po yung nangyari in the time of the Reformation. Ang ibig sabihin po, again, ng Ecclesia Reformata, Semper Reformanda, the Church Reformed should be always reforming. Ito pong salitang ito ay nagmula sa devotional book na-trace po si Jodocus van Lodenstein. Meron siyang devotional book at naisulat po niya yon noong 1674 at wala po siyang intensyon na parang ito yung gamitin nating kataga ng reformasyon. Okay, nakita po yon at marami na pong gumamit noon. Pero ano po ba talaga ang ibig sabihin ng the church reformed is always reforming? Yun po yung pag-aaralan natin ngayon. Ano ang kahalagahan nito matapos ang maraming taon na dinanas ng mga naunang komunidad ng mananampalataya sa atin? Okay, anuman ang mismong ibig sabihin nito, ang tunay na kahulugan nito mula sa ating teksto, ay napakahalagang bigyang pansin at pangalagaan. This is really such a call, especially dito po sa teksto po natin ngayon. Ito po yung ating sentral na mensahe ngayon sa tekstong ito. The church reformed must always be reforming in the most holy faith in accordance with the apostolic gospel and in adherence to faithful and sound teachers. That's what we can see in the text. At least yung dalawang elemento po dyan. Again, the church reformed must always be reforming in the most holy faith in accordance with the apostolic gospel and in adherence to faithful and sound teachers. Sa verse 3, ina-address po dito yung pag-contend for the faith that was once delivered to the saints by whom? By the apostles, the messengers of Jesus Christ, who were considered as the founders of the church, na nagtayo actually. And then yung adherence to faithful and sound teachers, kasi meron nga pong mga teachers na ina-address po dito, na dinadala ang bawat mananampalataya sa simbahan sa maling katuruan, taliwas sa purong ebanghelyo, at nagpa-practice ng mga sabi nga dito, sensuality. Okay? That's why the call is to always be reformed to the most holy faith. Na yung most holy faith na word ay makikita po sa verse 20. Okay? Ng Jude. Most holy faith. Okay, sa Tagalog, ang simbahang nanumbalik sa tamang anyo, hindi ko po basta magamit ang simbahan na nareforma, pero ang ibig pong sabihin ng reformation ay bumalik po sa tamang anyo. May forma na yung simbahan, kaya lang nawala sa form, na-deform nga po. Then the call is bumalik sa original na anyo nito. Okay, ang simbahang nanumbalik sa tamang anyo nito ay kinakailangang patuloy na nahuhubog sa pinakabanal na pananampalataya, alinsunod sa apostolikong ebanghelyo at sa pagsunod sa mga tapat at mapagkakatiwalaang guro. Later on, we will ask such questions. Do you have the conviction na when you will go to such churches, pinupunan nyo ba, inaalam nyo ba, o may pakialam ba kayo kung purong ebanghelyo ang naipipreach sa pulpito?
may pakialam ba tayo kung sino yung mga nagtuturo sa atin? Ayan po. Nagtuturo ito ng dalawang mahalagang marka sa teksto. In verse 3, we called it always reforming in accordance with the apostolic gospel. Always reforming in accordance with the apostolic gospel. In verse 4, always reforming in adherence to faithful and sound teachers. Okay po. So simula po tayo sa umpisa. Always reforming in accordance with the apostolic gospel. Sa verse 1, sa sulat po ni Jude, sabi po niya dito, Jude, a servant of Jesus Christ and brother of James. Kung pupuntahan naman po natin, let me go lang po siguro. Sa sulat ni Santiago or si James, ayan, a few verses back after ng Hebrews, ang sabi niya naman po dito, James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ. Parehas po silang may pagpapakilala, at least servant of God or servant of Jesus Christ. Actually, si James pala, a servant of God and of the Lord Jesus Christ. And then si Jude, a servant of Jesus Christ and brother of James. Si James, kapatid po, sino pong kapatid ni James? Si Jesus. Si Jude, ay kapatid din ni Jesus. So, siya, of course, biologically, the parents na naging parents ni Jesus, in their humility, they are considering themselves still a servant of the Lord Jesus Christ. Yet, a brother of Jesus. Pero sila po ay kinikilalang pinuno sa panahon nila ng Kristiyanong simbahan, at si Jude din po in particular ay naging misyonero din po siya. Okay? Bagamat hindi tinukoy kung sino po yung mga sinusulatan ni Jude dito, of course, compared sa mga Corinthians, Galatians, Thessalonians, lumalabas po na kung sino man ang sinusulatan niyang na mga mananampalataya, lumalabas po na yung content ng sulat niya ay importante din po sa lahat ng iglesia. Nagsiserve po sa lahat ng mga kawan ng Diyos. So sumulat po si Jude, kung babasahin niyo po yung buong sulat, ang pinakamensahe lumalabas na si Jude ay may layuning hikayatin ang mga mananampalataya na mapagtibay sa pinakabanal na pananampalataya, the most holy faith, ayon sa ebanghelyong hango sa mga itinalagang tunay na mensahero ni Heso Kristo. The basic message here, yun po yung pinabanggit dito. In the latter part, binigyan niya po ng larawan yung mga ginagawa ng mga false teachers. And then yung call to snatch the believers out of fire. Sagipin sila na ma-destroy ng mga maling katuruan. So meron po talagang call na protektahan yung purong ebanghelyo at yung mga mananampalataya na nadadala sa maling ebanghelyo. And that is a serious call. Which even kung kailangan mong mamatay para doon, ibigay mo yung buhay mo para doon. Nangyari po yan sa mga maraming martyrs. Even before Martin Luther. Sige po. Sa verse 3, sinabi po uli dito, Beloved, although I was very eager to write to you about our common salvation, I found it necessary to write appealing to you to contend for the faith that was once delivered for all to the saints. Sinasabi rito ni Jude na ipaglaban ang pananampalatayang ipinagkatiwala minsan
once delivered, pero magpakailanman na nag-e-extend ito sa lahat ng mga mananampalataya. In particular, masasabi po natin, again, through the apostles. May elemento po kung kanino nang galing yung mensahe na dineliver through all the saints. Again, ang mga apostol po ang ginamit na kinikilalang nagpasimula ng simbahan. Lumalabas na anumang binabahaging ebanghelyo na taliwas sa pinakaunang inihatid sa atin ng mga pinagkatiwalaan ni Hesukristo ay hindi dapat hayaang makapasok at makaimpluwensya sa bawat kawan. The church should be contending sa totoong pananampalataya, again, ng mga mensahero mismo ni Jesus, the apostles. At huwag hayaang makorap yung simbahan ng maling mga mensahe na taliwas sa binigay sa atin. Kung sa kanilang panahon, imagine in the time na sinulat ito ni Jude, may nangyayaring ganito, maraming taon na rin ang nakalipas nang maganap sa kasaysayan ng simbahan in the history of the church, ang isa sa hindi matatawarang pagtugon sa tawag na ito, na pinangunahan ni Martin Luther sa kanilang panahon. Martin Luther, again, sabi ko po kanina, doon po nag-spark to that 95 Thesis. And if you do not know, during that time, doon po nagawa yung technology. Ano pong technology yun? Printing press. Meron daw pong kumopya nun at ginawan ng marami yung 95 Thesis at na-spread throughout Europe. At doon nagkaroon ng some kind of fire na nangyari. Nag-spread yung wildfire of the Reformation na maraming na-awaken doon sa mga malpractices ng simbahan na popular na simbahan during that time, makapangyarihang simbahan during that time. The issue is, by the way, you can search for that 95 Thesis, yung content po nun, natabunan ng husto ang purong ebanghelyo. Let's say, for example, in a picture, ito po yung gospel, natabunan ng husto ng tradisyon at gawain ng Roman Catholic during that time na makapangyarihan ng panahong iyon. So natabunan ng tradisyon hanggang sa hindi na lumilitaw yung gospel. It's all about observing these things. Ano po yung mga yon? For example, works righteousness. Na kailangan mong gawin ito para tila ikaw ay maging matuwid sa Diyos. The religious things na kailangan i-observe during that time. Indulgences, na kahit po sa panahon natin meron pa rin po. The teaching of the purgatory na I think pagdating po ng November 1, yung ano po yan? Saints Day, All Saints Day, na kung sino daw po yung mga namatayan na nasa purgatorio pa, kailangan natin ipanalangin yon so that their final destination will end up in heaven. But you give an indulgence kasi kami bahalang mananalangin para sa kanila. So, pero ngayon po meron po kasi naka-encounter po ako actually nung nasa Silvino Lobos kami, may mga during that time. Pero yung iba, ang ginagawa din po ng Roman Catholic during that time, alam niyo po ba yung St. Peter's Basilica po yata? Na project po nila during that time, napupunta po doon yung fund na yun. So indulgences, treasury of merit, na pag nag-contribute ka, nadagdagan nga po yung merit mo. Relics, yung mga, for example, yung dugo ni Hesukristo, nung siya ay naglakad, paakyat kay Pontius Pilate,
Na-preserve daw po yung stairs na yon na may dugo ni Jesucristo at nandoon somewhere in Rome at ginawan po yun ng stairs. At kung sino man yung maglalakad doon through their knees at ang bawat step on their knees, you're ought to pray something. Another one, pray. Another one, pray hanggang sa dulo. Sino po yung mga nakagawa nun? Luther and many popes. One is Luther, at pagdating po niya sa taas, ang sabi niya, talaga bang napatawad na ako ng Diyos after this? Talaga bang katanggap-tanggap na ako sa Diyos after this? Alam niya yung mga ginawa niyang mali na parang hindi pa sapat yun. The exclusive study of the Latin Vulgate, of course, translated by Jerome, the father, also forefather. Exclusive study, ibig sabihin, yung mga farmers, ordinary men, only the priests and bishops ang may access sa Bible. Latin pa. Sila lang yung nakakaintindi. Even the preaching is Latin. Martin Luther, at least, nakalimutan ko sino yung kaano niya dito. William Tyndale, if not mistaken, i-translate ito sa language, common language ng tao, so that even the farmers will know the Word of God. Since hindi nila napabasa yung Bible, sunod lang sila ng sunod doon sa tradisyon ng simbahan. Dito, tinayuan ni Martin Luther ang katotohanan ng Ebanghelyo kung saan siya at kasamang ilang sumunod po kay Martin Luther, again, nag-spread po yun. Si John Calvin, during that time, I think is 5 years old or bata pa lang po siya. Hindi po sila magkasama during that time. Nasa France actually si Martin Luther. So, tinayaan po niya yun at ang ilang mga sumunod sa kanya na nagtaguyod nito, nagprotesta para maiangat muli, tanggalin itong mga at iangat muli ang katotohanan ng Ebanghelyo kung saan siya, yun nga po, maiangat muli, ang pananampalatayang ito na sinasabi po dito ni Jude. Ang pananampalatayang ito ay nabuo bilang pamantayan, the standard, na tinawag at least na the 5 solas of the Reformation. Of course, this is biblical. Ano po yun? Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Gratia, Solus Christus, Soli Deo Gloria. Huwag po kayong mamangha sa mga nagsasalita ngayon na ganyan, ha? Ano yun? Scripture alone, in faith alone, by grace alone, in Christ alone, for the glory of God alone. Think about this standard. If such teaching is not based in this 5 solas, madali niyo pong matatrack kung ito po ay talagang purong pananampalataya na nakasaad sa Biblia. Okay? Ang Reformation ay hindi rin po nangangahulugan na revolution na tila nag-aklas sa nakaugilaang Kristyanismo. Hindi na ito yung totoong Kristyanismo, na wala na sila sa purong Ebanghelyo, hindi na ito yung totoong Kristyanismo. Actually, yun yung totoo eh. Ito yung totoong Kristyanismo, bumabalik po sa totoong forma. Kaya gaya ng panawagan dito sa teksto, itinataguyod nito ang kahalagahan ng panunumbalik sa orihinal na forma ng tunay na kawan ng Diyos na ang pundasyon ay, in one sentence, this is how we will articulate it. Salvation is rooted in the Scripture alone, focused in Christ alone, driven by faith alone, saturated by grace alone,
all to God's glory alone. Ayan po. The extra words there ay sinabi po din ni Ryan McGraw, which is an OPC minister, Presbyterian minister. Meron po siyang article sa Ligonier, What are the Five Solas? And yes, ito po yung sinabi ni Ryan McGraw, para lang din po tayo ay mabalanse. Sabi po niya dito, ultimately, the five solas are not merely a summary of Reformed theology. They guard and clarify the gospel, mounting a friendly offensive attack on an unbelieving world, transforming Christ's enemies into his friends. The word alone is important in the solas. Alone secures the God-centered character of the gospel and of the Christian life. And this is what I want to emphasize also. The five solas do not say all that needs to be said about true theology, faith, and life, but they are a good start and a clear guide to keep us on the right track. Okay? The five solas, even though it is like a so-called five solas of the Reformation, to tell you honestly, yung mga non-denominational churches, those people that are not Calvinists even, are adhering to the five solas because it's really biblical. But the idea here is, hindi nga po ito yung parang kabuuan ng lahat ng kailangan nating matutunan. Again, this is just like a clear guide. And for me, kumbaga, hindi mo siya mako-contest na may mali po dito. Especially, I like the God centrality of the five solas. Well, if we will think about kung ano po yung gustong puntuhin dito, kung ang salvation ay hindi nakaroot sa Scripture, lumalabas po, pwedeng ang mangyari, ang tao ay dumepende outside the Scripture. The tradition also is inspired, so pwede tayong dumepende doon. What do you think? Kung hindi po nakabase kay Kristo, yung kaligtasan, or nakafocus kay Hesus Kristo, nakabase din po yun sa ating kayang gawin. At yung pananampalataya po natin, kung wala po ito, ay tila nakabase lang din tayo sa sarili natin, yung grasya po natin, kung wala yung grasya ng Diyos, kalakasan po natin muli ito, at ang lahat ay patungo sa ating kaluwalhatian. The five solas reject such message that is not really God-centered. Tinanggal nga po ito at inangat yung totoong ebanghelyo. Ang tunay na kawan ng Diyos ay patuloy na nanunumbalik sa purong katotohanan ng ebanghelyo at nagpapahubog dito. Ang kasapatan ng ebanghelyo ni Jesus ang pinakasaysay at pinakabuhay ng buong kawan ni Jesus. Magkaroon man ng mas kaaya-ayang gawain o estilo ang ibang simbahan, subalit kung hindi sila nananatili sa kaluwalhatian ng ebanghelyo ay wala rin itong kabuluhan. Kuha po natin yun. Wala po tayong problema sa style ng worship, sa style ng itsura ng church, how we present, the way we welcome people, the way we do things in discipleship. Pero kung hindi po ito nakafocus and base sa purong ebanghelyo, wala po itong saysay o kabuluhan. You're just tickling me. Hindi naman ako nababago talaga eh. You're trying to make things pleasurable in my eyes, but in the very foundation, wala po itong napupuntahan. Bumabalik lang ulit tayo sa mga malpractices again, kung ganun nangyayari.
Bilang kawan ni Jesus, let me tell this. I hope you will be aware. Hindi na tayo dapat basta nakatuon sa mga bagay na palamuti lamang, kundi sa kasapatan ng kaluwalhatian ng purong ebanghelyo at maging tapat sa pagtataguyod ng tunay na saysay nito. Di na pa tayo concerned kung ano po yung gaano basta yung itsura ng church. Sila ginagawa ito, sila ginagawa tayo nito, tayo hindi. Okay, but that's not again the point. Are we that serious enough to really raise up in our church what the true gospel is? Yun talaga yung magliwanag. Ang pinakamarka ng isang matatag at tapat na kawan ay ang patuloy na transformasyon ng bawat isa rito, dulot ng purong ebanghelyo. Yes, I do affirm na ito po ang pinakamarka. At madali lang po itong maspat. Kung alam po natin yung na-expose tayo sa ebanghelyo, madali po nating mai-spot kung may mali na. Paano po ba tayo magiging pamilyar? Paano natin malalaman kung ano yung peke sa totoo? Paano nga po ba? Sabi sa isang taga-inspect ng totoong pera sa hindi, pinafamiliarize niya lagi kung ano yung totoong pera. Para pag tumingin siya sa isang pera, alam kong peke yan, because familiar siya too much in the true kind of money na alam niya. We can also spot the false gospel if we are too familiar in the gospel, in the pure gospel itself. And if you are not aware of the true gospel, wala kang pakialam kung ano man yung naririnig mo. And meron po yung serious na effect sa buhay natin. That's why kailangan ipaglaban po yung purong gospel. Ito po yung tanong po natin dito, gaano kahalaga sa iyo na mapalusog sa espiritual na pamumuhay at mahubog ng tunay na mensahe ng ebanghelyo mula sa pulpito ng isang kawan na ikaw ay kabahagi? This is what I want to ask. If you are part of a church, mahalaga ba sa iyo na naririnig mo yung gospel? Kasi kung tayo ay kabilang sa isang church at wala tayong pakialam anuman yung sabihin sa pulpito, hindi tayo seryosong Kristiyano nito. Sa totoo lang po, walang kahihinatnan iyon. This indeed calls us to always be reforming in accordance to the apostolic gospel. Sensitibo tayo sa part na yun. We may not be the church na faithful in this area, but I hope if you will go to other churches, yun po yung ating puntiryahin. Mahalaga po yung purong ebanghelyo. Pinapahalagahan mo ba ang kapahayagan ng purong mensahe ng ebanghelyo sa simbahan? Do you care about the proclamation of the gospel in the pulpit in the church? Again, always reforming in accordance to with the apostolic gospel. At pangalawa, in verse 4, always reforming in adherence to faithful and sound teachers. Mahalaga po ba ito? Well, sabi sa verse 4, for certain people have crept in unnoticed, who long ago were designated for this condemnation, ungodly people, who pervert the grace of our God into sensuality and deny our Master and Lord Jesus Christ,
Two things here na ginagawa ng mga taong ito, they pervert the grace of God into sensuality, and they are denying our only Master and Lord. Sino po yun? Si Jesus Christ. I want to jump right away sana doon sa sa isang investigation ngayon ng Senado na marami pong naisiwalat yung mga naging membro ng simbahang ito. It's really heartbreaking. Anyway, so bukod sa kahalagahan ng pagprotekta sa purong mensahe ng Ebanghelyo mula kay Jesus, bukod sa pagprotekta po natin sa gospel, lumalabas na ang nagdudulot sa pagdungis nito na sumisira sa buhay ng mga mananampalataya ay ang mga tagapagturo at nangunguna sa komunidad ng mga mananampalataya. Lumalabas po, ang nagdudulot ng maling gospel ay yung mga nagtuturo din po nito. Bukod sa mensahe, meron pong mga nagpoproklama ng maling gospel. Kailangang pansinin po sila. Bukod sa kahalagahan ng pag-protect, paulit-ulit ako, masasabing ito mismo ang binibigyang pansin sa sulat ni Jude, yung mga false teachers. Maliban sa pagbaluktot na mensahe na kanilang tinuturo, dinadala pa ng mga ito sa kasiraan ang mga mananampalataya sa pamamagitan ng pagdadala sa kanila sa mga gawaing makamundo. That's how I softened the word sensuality. But if you will go to the series of details na sinabi dito, binanggit yung Sodom and Gomorrah. Can you imagine such practices? Na yung mga taong ito, dinadala yung mga tao sa pag-legalize na while you are in the faith, you can practice such things. Bilang implikasyon, ito po masasabi natin, pinapahiwatig sa tekstong ito ang pagiging alisto sa pagkilatis sa turo at buhay ng bawat lingkod ng mga tupa. Isa pong kailangan nating gawing habit, kinikilatis po natin yung mga nagtuturo. Mahalagang pansinin natin kung ang mga ito ay tapat at mapagkakatiwalaang guro na nagsusumikap na ituro ang purong ebanghelyo at na irerepresenta ito sa kanilang buhay. Well, if we will look to such people, kung hindi po sa ating panahon, tingnan natin yung mga apostol na lang. Kung paano sila naging tapat sa purong mensahe. Marami rin po sa kasaysayan ng simbahan na namuhay ng tapat sa gospel. At marami rin po ang nagsusumikap even in our time. Hindi lang basta mahalaga ang mensaheng tinuturo nila, kundi pati ang uri ng buhay na hinuhubog nila sa mga mananampalataya. Yung buhay po kasi ng mga mensahero, yun din yung naghuhubog sa buhay ng mga tinuturo nila. Kung paano yung ginagawa ng teacher, napapractice din po yun ng mga sinuturuan nila. Gaya ni Martin Luther at ng ibang reformers na sumunod pa, o kahit again, before kay Martin Luther, may mga nauna na nga po sa kanya. Hindi lang sila yung nag-spark nung talagang reformasyon. Sila po ay hindi nagpatinag. Kahit pa sila ay humarap sa mataas na konseho sa kanilang panahon. Remember, especially si Martin Luther, humarap po siya sa council, asking him to recant everything that he said in the 95 Theses. Ano pong sagot niya? Unless I am convinced, I'm not sure kung ano po yung mismo sinabi niya, unless I am convinced ng lahat ng sinabi ko doon ay hindi ayon sa salita ng Diyos, I will recant.
Pero lahat ng sinabi ko doon ay nakabase sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ibig pong sabihin, ang konsyensya, my conscience, sabi doon ni Martin Luther, ay naka-align sa sinasabi ng Scripture. Kung mali yung ginagawa ng simbahan, yung conscience niya is held captive by the Word. Yun pala yung sinabi doon. My conscience is held captive by the Word. Kung ang mga nangunguna rin ay kailangang komprontahin sa mga kanilang impluwensya, hindi ito dapat palampasin. Okay? Kung nakaka-impluwensya na po yung mga nagtuturo ng mali sa mga tupa, kailangan po silang pansinin. That's the help of the elders actually. And other group of elders na pwede po kayong mag-raise sa authorities at least ng ibang presbytery na tinatawag po natin. Kung ang minister po ay may kailangang i-correct kahit sa buhay, even the elders, at hindi kayang i-correct ng congregation, we can raise it up to the next authority. Pero yun po ay kailangan. Ano po ba yung mga maling katuruan during their time? Especially kay Jesus Christ. Kung kilala po ninyo, okay, I don't want to create a fight here, si Jacobus Arminius, meron pa po siyang nauna sa kanya. Kung meron pong John Calvin and Jacobus Arminius, meron pong St. Augustine and Pelagius. Si Pelagius po ay nagsasabi din na nung tayo ay kinreate dito sa mundo ng Panginoon, hindi natin na-inherit yung sin ni Adam. Therefore, we still have the goodness in us. Ayan po, no? Si Arius, sinasabi po niya na si Jesus ay mere creature lang katulad natin. Okay? Si Apollinarius, sinasabi po niya nung nagkaroon ng katawan si Jesus, yung mind ni Jesus ay divine. So separate. Hindi totoong tao na yun, purong tao si Jesus. Docetists, para silang mga Gnostics na phantom lang daw si Jesus. Hindi siya totoong tao, nag-appear na tao. The Ebionites, na si Jesus daw ay hindi totoong Diyos, nung siya ay na-bless ng banal na spirito, doon lang siya naging Diyos. Ibig sabihin, He is not eternally from the start as a God. Si Eutychus, sinasabi niyang yung mixture ng divine and human kay Jesus ay nagmix. So hindi siya basta divine, hindi siya basta man, nagmix na po siya. What's the problem with that understanding kay Jesus? If Jesus is not pure divine, then we cannot be saved because we need an alien kind of righteousness na hindi natin kayang i-provide. Only a holy God can provide that. He was preserved, that's why He was born as in a virgin birth, but His humanity is important so that we as humans will be saved in accordance to the game of humanity also. That's why dalawa po yung persona ni Jesus. Pero itong mga taong ito, tinuturo na hindi ganun. And this is not according to the Bible. It is clear in the Bible that Jesus has two natures human and divine. That's why from the Apostles' Creed to the Nicene Creed, Athanasian Creed, the development about the teaching of Jesus, pinaglalaban po nila yon. Sino yung mga kalaban nila? Ito po yung mga taong yun. Ayan po. Isa sa mga kinikilalang reformers ay ang English Puritans. Are you familiar? Kung saan pinahahalagahan nila kung paano dinadala ng mga tagapagturo ang mga tupa sa tunay na pagbabago sa puso. Kasi po may issue of tinatawag na formalism.
Na kumbaga ang mga tao nasasanay lang sa Sunday worship, sa mga pagbabasa ng Biblia, pagnanalangin, anumang mga gawain, formalism, pero sa puso, wala talagang tunay na pagbabago. That can be happening to us even. We are able to do such external things, pero wala talagang epekto sa puso. The Puritans were called Puritans because they are really passionate sa purity ng church. Iniisip nila ang panganib ng formalism. Gaya po ng sinabi ni Jesus sa Matthew 15 verse 8, mula kay propetang Isaiah, sabi po sa Isaiah 29:13, "These people honors me with their lips, but their heart is far from me." Bilang kabahagi ng buong kawan ni Jesus sa buong kasaysayan, we are part of along with many churches in history. Tayo rin ay patuloy na tinatawag na sikaping maging tapat na tagapagturo ng salita ng Diyos na nagmamalasakit sa pamumuhay ng bawat isa. So we are not only to be like mere teachers who can speak or use highfalutin words, sola gratia. Pero wala talagang pagmamalasakit sa buhay ng tao. Bukod sa pagiging tapat na katuruan ng mahalagang doktrina sa Biblia, ang mga tagapagturo ay inaasahang alagaan ng husto ang bawat tupa sa tamang pamumuhay sa Diyos. Kanino ba natin narinig yung tawag na ito? Bago maitayo yung simbahan, sabi nga, bago daw i-ordain ang mga apostol, simula kay Pedro, nagbigay ng mensahe si Jesus. Parang vow nga po eh. Di ba may ordination vows? Si Jesus kay Peter, ano pong ginawa niyang vow? Do you love me? Do you love me more than these, Peter? Yes, I do. Feed my lambs. Tend my sheep. Feed my sheep. Bukod sa pakainin mo sila, alagaan mo sila. Especially yung mga hindi pagganap na tupa. Kaya ang tanong, mahalaga ba para sa iyo ang katapatan ng mga nagtuturo sa purong ebanghelyo? What I want you to do is takpan niyo po yung mukha ng mga nagtuturo. And then, look at their lives. Huwag kayong tumingin kung sino sila. Tanggalin niyo yung pangalan, tingnan niyo yung buhay nila. Ay, si pastor ano yan, so this is how I respect him. No, it's not based on the person. It's based on the faithfulness ng taong yun. We don't care. Yes, it is good. Yes, good credentials. Pero kamusta yung katapatan ng taong ito? Ibig pong sabihin, you yourself we have the responsibility to help one another na maprotektahan yung purong katuruan ng ebanghelyo. Base din po sa mga nagtuturo nito. That we care na i-correct, we care enough na kamustahin, we care enough na maging faithful, lumago sa kaunawaan din sa ebanghelyo ang bawat isa. Gaano mo pinahahalagahan ang tunay na intensyon ng mga nagtuturo at nag-aalaga sa iyo sa simbahan na ikaw ay mabago ng salita ng Diyos? Because if you do not care, basta pastor siya, okay lang sa akin. Ano man siya. May pangalan siya eh, so I will listen to him. Again, hindi po tayo nakabase doon. Next is, may pakialam ka ba or pinapansin mo ba kung yung nagtuturo ay may pakialam
sa tamang pamumuhay mo? Yun ba yung tanong? Gaano mo pinahalagahan ang tunay na intensyon ng mga nagtuturo at nag-aalaga sa iyo sa simbahan na ikaw ay mabago? Meron ba talaga, nakikitaan mo ba sila na may intensyon na ikaw ay talagang mabago? Especially, pinipreach ba talaga nila yung salita ng Diyos? Gaano kahalaga sa iyo ang nais ng Diyos na magabayan sa purong ebanghelyo ng mga tapat na lingkod ni Jesus? Nagkaroon po ako ng ganitong pribilehiyo after I had a serious reflection of my Christianity based on the church where I belonged before. Again, that's also what I did. I do not care kung sino po yung nangunguna, pero kung ganito po yung nangyayari, my conscience is held captive also by the Word of God. But I had the privilege, sabi ko, from this time onward, mag-aasawa na ako at ako'y magkakaroon ng anak. Ito ba yung simbahan that I will invest everything para sa pagkakilala ng buong pamilya ko at lumago sa Diyos? I-invest ko ba yung pamilya ko sa ganitong klaseng simbahan? Ang sabi ko, sumulat din po ako noon. Di naman 95 yung points na ginawa ko. Pero sumulat po ako, expressing really how I see the church. I talked to the pastor, of course. But from that time onward, again, I'm grateful, yes, I'm grateful sa pribilehiyo na makapunta sa simbahan na alam kong dito ako lalago. Tapat. Hindi pinipresenta ang pangalan, hindi pinipresenta ang anuman, kundi yung ebanghelyo. Again, mapagtibay tayo patuloy bilang kawan ng mensahe sa atin sa umagang ito. Again, the church reformed must always be reforming in the most holy faith, in accordance with the apostolic gospel, and in adherence to faithful and sound teachers. Tinuro ito ng dalawang mahalagang marka sa teksto. Again, always reforming in accordance with the apostolic gospel, and second, always reforming in adherence to faithful and sound teachers. At bilang pagtatapos, maganda pong basahin yung verses 17 to 25, up to the doxology part ni Jude, which is a familiar doxology. Sabi po niya dito, 17, "But you must remember, beloved, the predictions of the apostles of our Lord Jesus Christ. They said to you, in the last time, there will be scoffers, following their own ungodly passions. It is these who cause divisions, worldly people, devoid of the Spirit. But you, beloved, building yourselves up in the most holy faith and praying in the Holy Spirit, keep yourselves in the love of God, waiting for the mercy of our Lord Jesus Christ that leads to eternal life. And have mercy on those who doubt. Save others by snatching them out of the fire. Yes, if we need to do that. To others, show mercy with fear, hating even the garment stained by the flesh." And we want to receive this benediction now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of His glory and with great joy. To the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, authority, before all time, now and forever. Amen. I love the ending here. Siniselyuhan po dito yung kahalagahan ng patuloy na katapatan ng simbahan sa purong ebanghelyo base sa preserbasyon ng ating tagapagligtas na si Hesus Kristo. From this time onward, hindi po nagkulang ang Diyos sa pagpreserba sa simbahan.
From that time onward, even from the time of the Reformation, yes, post-tenebras lux, sinasabi. There's a period of darkness, but after darkness, there is light. Naiangat muli yung Ebanghelyo. Tapat po ang Diyos sa atin. Ngayong Reformation Sunday, patuloy nating tayuan ang katotohanan. Ito po yung kabuuan ng statement. Ecclesia reformata, semper reformanda, secundum verbum Dei, which means the church reformed, always reforming according to the word of God. Let us pray. Lord, thank you, for there was indeed a time on the 31st of October, 1517, Christianity was shaken. And by your grace and by your will, indeed, you were able to preserve the most holy faith of all the saints, the pure gospel in accordance to Jesus Christ himself. And we, as a church, are grateful because this is indeed your glory, that all men must see the gospel, which we should not be ashamed. For in it, the power of God unto salvation, the power of God to save man is revealed. And in it, your righteousness also is revealed. We should not be ashamed, indeed. We should proclaim it. We should shout it in the rooftops. And we should not be ashamed also of being among such churches who merely stands in this strong foundation. Lord, thank you for your gospel. Thank you for the light of the gospel. Even up to this time, it continues. Help us to be faithful even to the next generation. May pagkatiwala po namin ito sa kanila at sila rin po ay mai-raise up na maging tapat sa purong ebanghelyo. Hanggang marami ang tunay o Diyos na makakilala sa inyo. Keep us faithful indeed. We give you all the thanks and praise in Jesus' name.